Hi guys, so magandang araw sa ating lahat. Meron ako papakita ngayong update ng ating MST100 Pro X guys. Bagong update natin guys sa mga bibili ng bagong labas ng MST100 Pro X. At syempre yung mga lumang MST100 or MST100 Pro X magkakaroon din ito guys. Okay, so PM lang kayo guys para doon sa update. And then papakita ko sa inyo yung file. Ito na yung file. Ito makukuha natin ito sa amin kapag in-order nyo. Okay guys. So itong mga update na to guys, merong free, merong hindi free katulad nito. Papakita ko sa inyo yung bagong update. Ano ba yung bagong update guys? Ngayon, bago natin pakita sa inyo yung bagong update, papakita ko muna sa inyo yung laman ng aking MST before, bago natin ipasok yan para makita natin yung pinagkaiba. Okay? So doon tayo ngayon sa lalagyan ko muna ng power yung aking MST100 Pro X. Okay guys, so ito yung aking MST100 Pro X. So pasukin natin yung version. Then okay. So makikita nyo yung version ngayon, version 8 pa rin siya. Then yung kanyang SW version 12 00D9 motor CR ganon. Then yung aking serial number ito. Ngayon, sa pag-update yan, gagawin lang natin guys ganito. And then punta tayo sa upgrade. Okay. Tapos connect mo yung cable. Ayan, pag connect mo, ganyan lalabas. Na, dapat guys meron tayong laptop laptop kasi gamit dito. Ngayon may lalabas sa ating screen. Ayan. Bubuksan natin folder na yan. Tapos i-highlight natin lahat. Okay. Kailangan natin i-copy muna lahat ng file. So copy. Right, i-highlight mo lahat like naka-blue na yan. Tapos i-copy mo lang yan. Then gawa kayo ng folder nyo dito sa laptop nyo, sa desktop nyo. Then gawa kayo ng new folder. Okay, so lagay mo dyan MST. Tapos pwede nyo lagay serial number nyo para hindi nyo makalimutan, or ilagay nyo dito my MST. Ayan. Tapos buksan nyo yung folder. Tapos ipasok nyo dyan, i-paste nyo dyan yung kinopy nyo doon na yung original yung file. Bakit kailangan natin i-copy? Kasi guys, i-delete natin yon. Tapos ipapasok natin yung bagong update para pagpasok ng update hindi siya magkukurap. Kaya kailangan natin i-copy muna. First move natin copy. Bakit? Once na makurap natin yung file or yung update natin ay may problema, ibabalik natin sa dating file mo. Yung original file mo, ibabalik natin yun. Okay? Then, pinaka the best after nyo na ma-paste dyan, error nyo guys kasi minsan kinakain siya ng virus. Okay? So, mawala sa dyan sa listahan kapag kinain ng virus. Lalo yung laptop natin. Minsan, kahit good naman ng file, tinuturing nyo talaga na virus yung mga file na bagong pumapasok. Okay, so hintayin lang natin yan hanggang mag 100%. Then pwede na natin siyang error. Okay, so yan, wag na wag yung bubunutin habang nagka-copy para hindi makurap yung file, kasi uulitin nyo lang yung process kapag nangyari yun. Copy lang uli. So importante talaga masave natin muna yung original, kasi kapag hindi nyo na-save yan at nakurap at corrupted yung file na binigay namin, kasi hindi naman tayo perfecto para maibigyan namin agad na okay. So magta-testing tayo. So hindi nyo mabubuksan yung MSC nyo, white screen yan or corrupted. Okay, so pinaka the best ganitong way. Okay, so hintayin natin konti hanggang sa ma-full. Dito ako sa aking workshop. Yan, marami tayong mga project na ginagawa. Ang daming order ng CKP sensor and ACG tester. Ayan. Nandun yata sa likod. Ayun o. Ayan, sa lalim. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so nakopy na natin. Ayun o. So after natin makopy, exit natin yan. Pinaka the best way dyan, error nyo. Punta kayo sa add to my RAR. Okay, so di naran na siya. Ito na siya sa taas. May folder ka na at may naka-RAR. Ang RAR for safety, para in case na ma-virus, mawala yung ito guys. So pag nawala yung prove.bin na yan, nandun siya sa loob ng RAR. Okay, so yan, naka-safety na tayo ngayon. Pasok natin sa loob ng folder ko. Nilagay ko siya doon sa loob ng folder ko para nandun na siya, kompleto na. Pwede nyo i-save sa drive nyo or sa Gmail nyo or kung saan nyo i-save or sa USB nyo. Ngayon, yung file ngayon na kanina, kinopy natin, ito na yon. I-delete natin yan. Yan, right click, tapos i-delete natin. Okay, yes. Pag na-delete natin yan, so hindi ka na matakot kasi meron ka na nakasave na file. Tandaan nyo, naka USB drive tayo. Yan, ibig sabihin yan yung sa MS na natin. Pupunta natin sa gilid, huwag natin i-exit.
Yan, punta lang tayo dito. Tapos extract natin yung binigay naming file sa inyo. Right click, tapos extract here. Yan. Pag extract natin, ito na siya. Tapos buksan natin yung folder na yon na in-extract natin. Buksan natin to. Tapos copy natin lahat yan. Yung bagong file. Dapat walang maiwan na kahit isa. Then copy. Alright. Then i-paste natin doon sa ating MST sa USB drive. So hintayin natin yan, medyo matagal yan hanggang mag 100%. And then sana mag-success. Kapag nag-success na 100%, gagawin lang natin dyan, reboot lang natin yung ating MST, bunot ng power, then saksak para magkaroon ng para magpunta siya doon sa kanyang tawag doon, bootloader or yung parang ganun, para ma-detect niya yung bagong update. Mabilis lang naman ang pag-update basta meron tayong kompletong tools. Laptop talaga guys, importante. Kung wala kayong laptop, punta kayo sa mga computer shop. Yun nga lang, kailangan yung i-save yung Gmail nyo doon, or pwede naman sa cellphone nyo i-download. Pwede nyo download yan, then i-copy nyo sa USB nyo. Then by USB ang pagpapasa ng file. Pwede rin ganong sistema. Hindi kasi pwede sa cellphone ang gamit eh. Makurap. Nagtry ako dati yan, nakurap eh. Hindi ko lang alam sa may mga marunong na tech kung pwede yun. Pero para sa akin, masuggested ko laptop ang gamit nyo guys para safety. Ayan. So hintayin natin mag 100%. After mag 100%, exit lang natin yan. Reboot lang yung ating MST. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido, at tunay na nasa likod nito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pag-ayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadamot ang kaalaman na taglay. Nero Mekaniko. Kilalang mekaniko na gumagawa ng FI motorsiklo. Nahirapan siya sa pag-troubleshoot, tumawag ng iba niyang mga mekaniko. Hindi rin napaandar ang motor, tumawag pa ng isang kilalang mekaniko. Ang resulta, hindi pa rin naayos, kaya halos masira na ang ulo. Ang motorsiklo ng Honda, pinalitan halos lahat ng pyesa. Bagong baterya, bagong linya, at bagong susian niya. Pinalitan na rin ang mga fuse at socket. Ang resulta, hindi pa rin napagana. Pinalitan ang computer box niya, pati na rin ang throttle body assembly niya. Bumili din ng spark plug cap, spark plug, bagong ignition coil niya. Binuksan na rin ang cylinder head at baka ito wireless compression na. Bumili din ng bagong fuel pump at sinubukan niya. Ang resulta, hindi pa rin talaga gumana. Kaya minsan wag tayong magtitiwala sa sariling kakayanan at kumpiyansa. Kahit gaano tayo kagaling at kahit madiskarte pa, kailangan pa rin natin ng ibang mekaniko na kaibigang totoo. Hindi ka ba tinatabla? Kasi sa oras na gipit ka at hirap ka na, may malalapitan, makukonsulta ang problema. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido, at tunay na nasa likod nito. Okay guys, so natapos na natin na masin yung file. Gagawin lang natin yan, exit lang natin to. Exit lang natin yan. Ayan. So nakasave na yung mga file natin. Then gagawin natin sa MST natin, reboot lang guys. Bunutin lang natin power. Kung battery clip ang ginamit natin or dito sa taas, pwede rin naman. So bunot, saksak. Okay, so pag bunot saksak, kusa siyang pupunta doon sa kanyang loading GBK data. Hindi ko alam ano yung GBK na yun, gigabyte o kilobyte, hindi ko alam kung tawag dyan, sorry. Isang buwan sa aking pag-alala, at eto na ang naging resulta ng paghawakan ko na. Ginamitan ko ng MST, diagnostic tools at ng aking idea. Hindi naman mahirap sa akin na ayusin, kasi lagi kong tinuturo yan na encounter pa. Ito na nga ang aking resulta.
resulta ng seero na mekaniko na ang gumawa. Kunting diagnostic at pagkukumpuni yan ang aking ginawa. Gumamit ako na fuel pressure gauge kasi nakita ko mahina na ang pump pressure. Kahit ito ay bago pa, umaandar na nga ang F5 motosiklo sa loob 20 minutong hawak ko. Basic lang ang sira kung gumamit na ng tamang tools. Sa pag-aayos nito, tuwang-tuwa ang kilalang mekaniko. Pati mga helper at apat na backup nito na sobrang tuwa, halos mapatalon at mapasigaw. Pati na sa paligid ng mga motorsiklo, napapahiyaw, napapawaw sa talentong galaw. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng alright, so lumabas ngayon yung ating possible may mali tayo dito sa ating file kasi lumabas yung ating ganyan. Ibig sabihin kapag ganyan lumabas yung authorize, kukontakin natin yung ating developer. Possible may mali dun sa binigay na file or pagka-edit nila, so ganun lang. So, tingnan natin ngayon, bunutin natin, saksak natin kung ano yung magiging result. Ayan. Tinry ko lang uli na i-update, baka ma-solve. Okay guys, so ganun lang, gumana. Okay, so ibig sabihin tingnan natin yung serial number natin. So yun guys, pag may mga ganong na-encounter, pwede rin ganong sistema, bunot saksak, gumana naman kasi. Okay, so version natin ngayon, version 8 pa rin pero B30 na siya, 00A. Okay, so ibig sabihin may nabago na sa file niya sa loob. Tingnan natin guys, kasi ako excited din ako kung ano yung laman ng MSC natin na bago. Tingnan natin, tingnan natin kung meron dito sa ECU programming. Wala din. Sa ECU Pro program wala naman. Baka sa remap. Uy, nakita nyo yan? Uy, may Yamaha, may Suzuki. Alright, diba? Astig, MSC 100 Pro X, may remap ng Suzuki and Yamaha. Buksan natin guys dahil na-excite na rin ako. Alright, so tingnan natin ang laman. File selection, Suzuki remap. Alright, may nakalagay dito. So yan yung kanyang, ba may Odo. May Odo pa nakalagay oh. Pero remap pa. Okay, ito ay pang Raider 150 Fi. Alright. Then sa kanyang Yamaha, tingnan natin. Broom broom selectors. Uy, may exciter, may MT15. Alright, meron tayong MT15, meron tayong exciter na version 2. Meron tayong exciter version 1 and version 3. Alright, tingnan natin mga laman. Uy, daming laman Alright, tapos tingnan natin yung may NMAX Aerox. Baka may NMAX version 1 dito. Tingnan natin. You know. O di ngayon, solve na yung problema natin. IEC reset ba problema natin sa mga sa ating mga NMAX version 2? Meron na si MST pang reset ng IEC reset. Alright, o dami buksan nga natin. Ay, ang dami. Alright. Okay, so update ko kayo guys sa mga another video. Gagawin ko ng video kung talagang working ba yang tools niyan. At may another adapter yan guys Bukod lang sa update niyan, bibili tayo ng adapter niyan. So abangan nyo lang guys, mga ipopost namin. Alright, yung menu, ano kayo mga nagbago dito? Same din naman. Wala naman na bago sa menu. Alright. Yung request natin na CKP tester, ayun, tingnan natin kung naipasok na dito. Okay. Same lang din naman ang menu. Sa signal, tingnan natin yung CKP. Ito kasi may request kami dito babaguhin yan guys Ayun. Nakaka-excite guys. Ang daming bago sa MST at marami pa tayong parating na bago dito guys. Okay? So, ganun lang guys pag-update. And abangan yung mga sunod kong tutorial na gagawin about sa mga bagong update na yan. Okay? Stay tuned guys kay Aaron Mecanico page and YouTube channel. Okay? Bye-bye!